Halos dumoble ang bilang ng tinatawag na bird strike sa Ninoy Aquino International Airport ngayong taon. Peligroso ang bird strike dahil posible itong maging sanhi ng plane crash. Kaya naman ang mga otoridad patuloy sa paghanap ng solusyon. May news to go si Mark Zambrano. Nasira ang makina ng eroplanong ito nitong Agosto habang papalapag sa airport sa Tacloban City dahil sa bird strike. Mahigit 20 ibon ang namatay sa pagsalpok sa makina. Mabuti na lang at walang tao na naiulat na nasaktan sa insidente. Pero bukod sa flight cancellations, trahedya ang pwedeng idulot ng bird strikes. Hindi kasi lahat ng bird strike nararamdaman ng mga piloto. But if I'm a pilot, if I sensed or nakita ko na may dumaan na bird and may narinig akong kalabag o kalabog, I will know na tinamaan kami. Then with that, I'll make a report. Yung pitot-static ports is that part of the aircraft system na nagsisense nung nagbibigay na information for altitude changes or something sa airspeed. Dito sa Metro Manila, piligrong itinuturing ng Manila International Airport Authority o MIA ang mga ibon na nasa flight path ng mga eroplano. Kabilang raw ang mga migratory birds na karaniwang sa bird sanctuaries sa Parañaque at Las Piñas na mamahinga. Isa sa mga lugar na pinagtatalunan ng Manila International Airport Authority at ng DENR, etong Freedom Island sa Parañaque. Napapaligiran nito ng makapal na mangrove o bakawan na nagiging pansamantalang tirahan ng mahigit sa 80 klase ng migratory birds. Malaking problema ika nga dahil nasa ilalim ito mismo ng flight path ng mga eroplano. Mula Enero hanggang Agosto 2012 pa lang daw, 49 na kaso ng bird strike ang naitala ng NAIA. Halos doble ito kumpara noong 2011. Kaya magdadagdag na raw ang MIA ng mga gamit kontra bird strike. We have this plan to procure yung extended range acoustic device so it can penetrate the approach up to 3 to 5 kilometers away from the threshold of the runway. So we're looking forward on this. Some airports have this already. Isa rin daw sa solusyon ng pagpapagawa ng man-made lagoon na maaaring puntahan ng mga ibon na malayo sa fly zone. Pero dapat daw pag-aralan ang mga paraang hindi makakaapekto sa natural habitat at ecosystem sa paligid ng airport. We are not into it na i-relocate kasi it takes so much time to relocate the habitat and besides you need so much financial requirements to relocate it. However, dun sa management niya, we need to, kukunti lang kami na sa area we don't have enough manpower to handle yung area. Yung first step na sinabi ko is to identify the birds to the species level. What are these birds that are hazardous to the aircraft? Once we know it, then we can. The best possible way is to recreate a habitat for them near the airport to attract them to that habitat. Maging ang pagbabawal sa pag-aalaga ng kalapati sa Parañaque, Las Piñas at Pasay, masusi raw binabantayan ng MIA. Mark Zambrano, GMA News.